yung best para sa Panginoon sapagkat the best ang ating Panginoon. Hallelujah! Let us pray! Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ang aming Diyos na buhay, kami po ay nananabik, nasasabik na purihin ka, pasalamatan ka sa kabutihan na ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, parapatin mo ang aming mga papuri, ang aming pasasalamat, Panginoon. Lord, the best ka talaga sa amin, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos, sa panahon, Panginoon, na kami nag-aalinlangan, sa panahon na kami nababagabag, ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Kaya, Panginoon, inihahanda po namin ang aming mga puso, Panginoon. Alam namin na pupuluin mo ito ng kagalakan. Kaya, God, sa iyo po ang mataas na papuri, kalwalatian, karunungan, pasalamat, karangalan, kapangyarihan at lakas magpakilanman ay tayong sa iyo naman sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! So handa na ba tayong sumamba sa ating Diyos na buhay? Sabi mo nga sa katabi mo, sasayaw ako ngayon. Itataas ko yung kamay ko ngayon. Amen! Lahat tayo'y sumamba, purihan siya tawitan, lumutag sa kagalakan. Lahat tayo'y sumayaw, kamay ay ipalakpak, itaas at iwagayway, umiyaw sigaw ang ngalan ni Jesus. Tayo sumayaw! Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagsamba sa Kanya. Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagpupuri sa Kanya. Sumayaw at lumukso-lukso na. Lahat tayo'y sumamba, purihan siya tawitan, lumundag sa kagalakan. Lahat tayo'y sumayaw, kamay ay ipalakpak, taas at iwagayway, umiyaw sigaw ang ngalan ni Jesus. Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagsamba sa Kanya. Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagpupuri sa Kanya. Tayo sumayaw! Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagsamba sa Kanya. Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagpupuri sa Kanya. Sumayaw at lumukso-lukso na. So sabi po sa awitin natin, tayo daw ay sumayaw. Amen. Tayo daw ay lumukso-lukso. Amen. At anong gagawin sa kamay natin? Tataas at iwawagayway. At the same time, isisigaw natin at ihihiyaw ang pangalan ni Jesus. Amen! Kaya po ngayon, sabi nga sa katabi mo, abay, pinagpala po tayo ni Lord, binigyan tayo ng kalakasan. Amen? So kailan pa ba tayo kikilos-kilos, sasayaw, at pagbibigay ng todo natin kay Lord kapag hindi na natin kaya? So ngayong malakas tayo, samantalahin natin yung pagkakataon para tayo ay makapagbigay ng the best natin na papuri sa Diyos. Amen! Tayo'y sumamba, puri
siya't awitan, lumundag sa kagalangan, lahat tayo'y sumayaw, kamay ay ipalakpak, sa tiwagayway, siyaw sigaw ang ngalan ni Jesus. Woo! Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagsamba sa Kanya. Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagpupuri sa Kanya. Ay, sumayaw! Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagsamba sa Kanya. Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagpupuri sa Kanya. Sumayaw at lumukso-lukso na. Woo! Sumayaw, lumukso at gumawa. Sumayaw, lumukso at gumawa. Sumayaw, lumukso at gumawa. Isa pa! Sumayaw, lumukso at gumawa. Sumayaw, lumukso at gumawa. Sumayaw, lumukso, kamay wagayway. Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagsamba sa Kanya. Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagpupuri sa Kanya. Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagsamba sa Kanya. Tayo sumayaw, lumukso-luksoan, kamay wagayway, sa pagpupuri sa Kanya. Sumayaw at lumukso-lukso, 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 sumayaw at lumukso-lukso na. Woo! Yes, Lord! Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng kalakasan, Panginoon. Salamat, Lord, kasi kaming naririto, Panginoon. Binigyan mo ng lakas para sumayaw, Lord. Patuloy na itaas ang aming mga kamay. Patuloy na iwagay-iway ito para sa kapurihan mo, Panginoon. Kaya, Lord God, sa umagang ito, nais naming patuloy na bigyan ka ng kapurihan. Nais namin, Lord, itaas ang iyong pangalan. Sabi nga ang February, ito daw ay ang month kung saan binibigyang diin yung pag-ibig. Pero bilang mga anak ng Diyos, every day, every minute of our lives, isang pagpapaalala po yun na ang Diyos ay minamahal tayo. Amen.
At tayo bilang mga anak niyan, nandito tayo. Hindi man natin kayang suklian o higitan yung pag-ibig ng Diyos. Pero nandito tayo, ginagawa natin yung best natin para ibigay yung pinakamataas na papuri, i-appreciate si Lord sa lahat ng ginagawa niya sa atin. Sabi nga, di ba, kapag Valentine's Day, kapag February, we used to write letters, dedications, and we are giving gifts sa mga mahal natin sa buhay. Nandyan na may mga haranap ang ginagawa yung mga iba. That is to show their love and appreciation dun sa mga mahal natin. But this morning, yung aawitin natin, gawin po natin itong isang dedication, love letter, and words of appreciation para sa Diyos natin na nagmahal sa atin ng tunay. Yung Diyos na nagmahal sa atin ng walang katulad. Yung Diyos na nagmahal sa atin ng walang kabantay. Yes, Lord. Yes, Jesus. Aking mahal, ang iyong habag ay di titila. Ang buhay ko, hawak mo kailan pa man. Sa sandaling pagmula hanggang sa pag-ibig, pupurihin ko ang kabutihan mo, Diyos. Aking mahal, ang iyong habag ay di titira. Ang buhay ko, hawak mo kailan pa man. Sa sandaling pagmula hanggang sa pag-ibig, pupurihin ko ang kabutihan mo, Diyos. Walang hanggan yung katapatan, walang hanggan ang iyong kabutihan. Hanggat ako ay nabubuhay, pupurihin ko ang kabutihan mo, Diyos. Aking mahal, pag-ibig mo'y gabay sa buhay, sa kahinaan, kay aking kalakasan. Amang walang katulad, kaibigan kong tapat, darma ang kabutihan mo, Diyos. Walang hanggan, walang hanggan ang katapatan, walang hanggan ang iyong kabutihan. Hanggang ako ay nabubuhay, pupurihin ko ang kabutihan mo, Diyos. Walang hanggan ang katapatan, walang hanggan ang iyong kabutihan. Hanggang ako ay nabubuhay, pupurihin ko ang kabutihan
walang hanggan ang katapatan ng Panginoon. Walang hanggan ang iyong kabutihan, O Lord. Sa mga oras na ito, I know maraming mga bagay na ginawa si Lord sa buhay ng bawat isa. Pero ngayon, I encourage you to think at least 3 things, 3 bagay na ginawa sa iyo ni Lord. And talk to God right now. Sabihin natin, Lord, salamat sa katapatan mo. Hindi man ako naging tapat sa iyo, Lord, pero yung katapatan mo sa buhay ko, walang hanggan. Ikaw ba ay binigyan ng Lord ng kaligtasan? Ikaw ba ay binigyan ng Lord ng kagalingan? And right now, kung meron pang mga bagay na nais kang idulog sa Panginoon, ngayong kausap mo si Lord, angkinin mo yon, hilingin mo sa Lord, hingin mo sa Lord yung bagay na nais mo na panghawakan sa buhay mo. At ating ideklara, sabihin natin sa Lord, ika'y tapat habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko, Lord, ang kabutihan mo! Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan niyo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan niyo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Yes, Lord, tunay ngang ika'y mabuti sa aming mga buhay. Alam po namin, Lord, na sa pagpatak, Lord God, ng February, ng pangalawang buwan, Lord God, ng bagong taon, naniniwala kami, Lord, na ipaparanas mo agad ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Lord, naniniwala kami, Lord, at nananampalataya kami na walang imposible pagdating sa inyo. At kung ano man po, Lord God, ang desire ng aming mga puso, iyong papangyarihan ito sa aming mga buhay. Kaya, Lord God, patuloy ka namin itinatanyag, patuloy ka namin minamahal, itinataas, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige nga po, bago po tayo magsiupo, kamustahin mo muna yung katabi mo. Sabihin mo, bless ako na nandito ka ngayon. Ayan. So, good morning po sa ating lahat. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon dahil full house po tayo ngayon. Grabe po talaga. Iba po talaga pag si Lord ang kumilos. Kaya po, before din po tayo magpatuloy sa ating mga further announcement, atin munang batiin ang magba-birthday at mag-a-anniversary for the month of February. Ayan! Sa February 3 po, noong February 3, birthday po ni Tita Marilyn Valles and ni Tito Daryl Abing. Sa 4 naman po today, ni Princess Shekinah Pablo. Sa 5 naman po tomorrow, si Claire Balino, Christina Sylvie Salvador, RJ Abing. Sa February 7 po si Joy Miranda. And sa February 10 po, birthday ng ating PL, Jeffrey Suroy. Sa February 12 po, si Brother Patrick Santera. 14 po, Honey Mora. And yung isa po sa ating kids zone, si Kylie Iko.
Sa 20 naman po ng ating prime leader din si Sister Michelle Madlangbayan. Sa 21 po si Brother Mark Mora. 22, RV Bella. And sa 24 po ni prime leader Albert Dumangon. Sa mga mag-anniversary naman po, ayan, sa February 16 po, anniversary po ng ating pastor ng SOV Apaya, Pastor Romeo and Pastora Cindy Babina. And sa 27 naman po si Brother RV and Sister Amy Bella. Ating nga pong batian sila ng happy birthday and happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Ayan, happy birthday and happy anniversary po sa lahat ng magse-celebrate ng month of February. May the Lord bless you with miracles. Ayan. And also po, ating pagpatuloy lang po sa ating worship service every Sunday po. Yan ay 9 a.m. And every midweek service naman po, every Wednesday ay 6:30 p.m. And every last Wednesday of the month po tayo, meron po tayong tinatawag na prayer meeting or intercessions night. So, maganda din po makasama po kayo during those times dahil po sobra po talaga nakaka-bless yung mga pangyayari po every intercessors night. Ayan. And ating pong isama patuloy sa ating panalangin ang Prayer Fest, F for Family, E for Empowerment, S for Stability of Finances, and T for Timely Issues. Pati na rin po ang ating Prayer for Healing. So makikita po natin yung listahan ng Prayer for Healing. Sama po natin sila isa-isa sa ating mga panalangin dahil po naniniwala naman tayo na our God is our healer. And pag mas maraming nagpe-pray, mas dumadami din po yung faith natin, mas maraming hindi magiging imposible patagdag kay Lord. Ayan. So, ayan po, patuloy din po nating bigyan ng kagalakan dahil this month po ay month ng mga puso. And of course po, kasama sa ating pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating simbahan, sa ating kapwa, ay ang ating syempre ang pagbibigay ng ating pagkakaloob kay Lord. Atin munang basahin ang verse sa Malachi chapter 3, verses 10 to 11. Again, Malachi chapter 3, verses 10 to 11. Atin nga pong basahin ng sabay-sabay in the count of 3. 1, 2, 3. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. Verse 11, your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Sabi po dito, God will fill our storehouse. Pupunuin niya po ang ating storehouse, ang ating mga buhay ng maraming blessings. Kaya ngayon pa lang po, maging bukas na po ang ating puso. Taniman natin to. Hawak pa po natin yung mga word natin. Nasaan po yung mga word natin? Ayan. So, sa ating pong pag-start ng panibagong buwan, ibigay po natin yung best natin na offering. Sabi po dito, storehouse field. Pag tinaniman po natin dito, bring back all our tithes to the storehouse, so there will be enough food in my temple. Pag binigay po natin kay Lord ang ating pagtatanim, pag sinabi natin, eto Lord, eto lang ang meron ako, ito na lang ang meron ako. Pero Lord, ibibigay ko pa rin sa ito ng buong puso. Dahil naniniwala ako, kapag ito ang itinanim ko, ay magbubunga ito ng maraming blessings. Kaya po yung mga names po natin, mga words po natin for this year, taniman po natin yan dahil alam po natin at naniniwala tayo kapag tinaniman natin to, ay magbubunga to ng abundant blessings na nanggagaling kay Lord. Kaya tayo po ay magbigay ng may pananampalataya at may kagalakan. Ito ay iyong buksan. Ako sa'yo sasabay, aking
aking hawakan bawang umaga na iyong sa aking binigay. Malapit na magtapos ang takot at pangamba, aking awitin bawat gabi ang iyong kamulihan sa akin. Ang aking pag-iyak ay may hangganan, di mo ako binubabayaan. Aawit ako at mananalangin na masasalamat sa bawat araw hanggang ako'y maulanan ng iyong biyaya magpakailanman. Yes, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, muli sa pagkakataon na kami nagkasama-sama upang sabay-sabay kami magpuri sumamba sa iyo at magpasalamat. Muli sa isang linggong pag-iingat at ginawa mo sa aming buhay. Lord, ngayon pa lang, Panginoon, binabalik namin sa iyo papuri at mataas na pagkilala sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen and amen. Natapos na po tayo sa January. Naranasan po ba natin mag-worry? Dapat hindi, kasi nga January, na dapat tayo po ay may lakas mula sa Panginoon, assurance na ang Lord po kasama natin, no, sa pagpasok ng bagong taon. Ngayong February, usually, inisip po natin peg-ibig. Tama? Peg-ibig. Pero sa buwan ng February po, ang ating pong binibigyan din ay ito po. Feb. Ayan. Yan. Peg-ibig. Ang binigyan din po natin yung word na big. Kasi ang pag-ibig dapat big. Okay? So, yan po ang ating bibigyan din in 1 Peter chapter 5, verses 6 to 7. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your anxiety upon Him because He careth for you. Yan. So, para po lalo po tayong maka-feel ng love, pwede bang manghingi kay Red Coffee Berry ng isang love song? Ay, aray. Dito kami. Been with you for so long, I'll be strong, honey. Baby, share if you dare, I'll write a song. Maybe we'll stay longer till the world is done. You and I will run further. Maybe we'll be over 2091. I will love you tonight. Amen. Iba naman sa inyo, maaaring ang iba ang pakaramdam sa buwan na ito dahil wala lang. Siguro iba sa inyo nagkaka-vertigo. Sige, baka naman itong kantang to para sa inyo. Habang buhay kita ibigin, kalilingkuran kahit nasan ka man, namitin ka ay pipilitin, kahit mahilo-hilo-hilo-hilo man, kahit pa parang vertigo umiikot ang paningin ko. Alam ko na ang ending ko ay sa'yo.
at sa may bato. Alam ko na ang ending ko'y sa'yo. Alam ko na. Alam ko na ang ending ko'y sa'yo. Alam ko na. Alam ko na ang ending ko'y sa'yo. O maybe akala mo lang nalulungkot ka kasi wala kang bebe. Yun pala, ang kulang lang sa'yo, kape. Hindi po akin to. Shoutout po sa Sunset Drama. Di mo naman kasi sa akin agad sinabi na wala na palang kape nung iniwan mo sa ere. Di mo naman kasi ako na ganito. And sana ay hindi na lang ako. Amen. So meron tayong iba't ibang klaseng pag-ibig. Sa tao, sa bagay. Yung iba, dog, puppy, pusa, iniiyakan. So, lahat na yan ay bahagi ng pag-ibig. Pero higit na dapat pag-ibig sa Diyos. Sa mga in love sa Diyos, sige, isang ang awit pang para kay Lord. Hindi ko alam kung naalala pa ito ng FG. Mahal kita, Ama. Wala kang kabantay. Ito ang awit ko sa'yo. Papuso ko, Jesus. Mananatili ka sa buhay ko. Di mababawi ang pagtingin ko sa'yo. Kahit paano sabihin nila, di mababawi ang pagtingin ko sa'yo. Kahit paano sabihin nila. Amen. Thank you. Red Coffee Berry. Kuya Jess, praise. Akala nyo kailan po na-surprise. Even po siya na-surprise. Dahil di po niya alam yung mga papakanta. Hindi ko rin po alam. Ngayon lang po umagang di po yun. Naisip ko po yan. You know, because sabi nga, pag-ibig. Hindi lang basta pag-ibig. Dapat pag-ibig, share the love. Ito pong ating emphasis sa buong ito, share the love. Ayan. I-share po natin yung pag-ibig. Isang malaking pag-ibig na nag-uumapaw. Dahil nag-uumapaw yan, hindi mo ma-contain, kailangan mo pong i-share yung love. Okay? Pag-ibig, share the love that we have. Okay, una, sabi nga yung pag-ibig na yan ay i-share po natin first in Matthew chapter 22, verses 37 to 38. Matthew chapter 22, verses 37-38. Again, Mateo 22, versikulo 37 hanggang 38. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandments." So sa maatin po ang mensahe at biyaya ng kanyang salita sa umagang ito. Amen. Kaya po sa umagang ito, gusto ko i-share sa inyo, ito po, big love kay Lord. Dapat meron po tayong big love kay Lord. Okay? Sabi nga doon, ibigay po natin heart, strength, and mind. Ano ba yan? Sabihin yung heart, yung ating emotions and will. Kaya every time nag-worship tayo sa Panginoon, involve ang emotion. Pag na-feel mo na ikaw ay sumong umiyak, umiyak ka. Ang mahirap naramdaman mong umiyak ka, pero tumatawa ka. Baka hindi emosyon yun. Mental po yun. hindi siya nagtugma. No? So, ibig sabihin, merong emosyon. Nararamdaman mo, nafe-feel mo eh. Kaya kanina, habang sumasayo yung mga dancers po natin together with FG, kung naramdaman mong ikaw ay napapa-indak, umindak ka. Kasi may emosyon yan eh. Dapat nafe-feel natin. And of course, strength. Love Him with your spiritual gifts and natural abilities. Kaya nga, every time na tayo po ay nag-worship sa Panginoon, dapat pinaglalaanan po natin ng lakas. No? Kanina po doon sa
ah, ah, sa mga sinabi po ng FG, even sa prayer, no? Na hanggat meron po tayong lakas. Kasi ngayon ang labanan ay lakas eh. Ang dami mga tao ngayon ay physically humihina. Kailan pa tayo talaga bibigyan todo? Dapat bigay natin. Love Him with your spiritual gifts and natural abilities. And of course, mind. Yung decisions and discipline, dapat binibigay po natin sa Panginoon yan. So, ano po ba yung big na bibigyan natin? First, be the best sons and daughters of God. Of Father God. Amen. Be the best and sons and daughters. Sino po ba dito son and daughter ni God? Say amen. So kung tayo po ay, aminado po tayo po anak ng Diyos, dahil tayo po ay nagsuko ng buhay sa Kanya, tinanggap natin siya, dapat daw po ibigay natin yung best natin. Be the best sons and daughter. Sabi nga, see what kind of love the Father has given. Ayan. See what kind of love the Father has given to us. That we should be called children of God. And so we are. Wow! Sino po nagbigay ng title na yan? Si God mismo. Ibig sabihin, wow! Nakaka-wow. Yung mismong ating Heavenly Father nagbigay sa atin ng title na tawaging anak ng Diyos. Sino po tinawagan na kayo anak ng tupa? Anak kayo ng demonyo? Anak kayo ng tatay niyong Judas? No? Okay? Anak kayo ng kung sino man. So, pero masarap maramdaman na sabing ikaw ay anak ng Diyos. Na mismo ang God nagbigay sa atin ng title. No? Hindi mo binigay sarili mo kundi mismo si God. Nung tanggapin mo siya, ikaw ay tinawag na anak ng Diyos. Kaya dapat bilang son and daughter, meron tayong magandang makitang karakter sa atin. Sa mga lalaki, ang tawag ay son. Ano ba ang son? So, dapat meron tayong special or ordained or new image. Okay? Dapat tayo po special. Hindi po special child. Ibig sabihin, special po yung ating relasyon, special yung ating pamumuhay, because special po yung ating Father. Ordained. Ibig sabihin, tayo po ay tinalaga ng Diyos. Kaya nga po yung mga men po natin, talagang nakaka-bless yung mga lalaking nagbababad sa simbahan, naglilingkod sa Diyos, na dati nagtataas ng kamay para sa isang shot, ngayon nagtataas ng kamay para purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin mga men natin ngayon. Oh? Ordain yung image. And of course, mayroong bagong imahe. Dati, kinatatakutan sa kalsada yan ngayon eh. Di ba? Kaaya-aya ng tingnan, no? How about the daughter? You are daughter. You designed by God. Amen. Mga babae, kayo po ay dinesign ng Lord, kaya huwag niyong sirain yung design ng Lord sa buhay niyo, kundi i-appreciate niyo yan. Then, adorned with splendor. Wow! Kahanga-hanga ang ipagkalika. Uniquely made, greatly valued. Yan. Mga kababaihan, sa tingin ng Lord, kayo po ay greatly valued. No? Kaya huwag po ninyong tingnan sarili niyo parang simple lang, walang kwenta, walang silbi. Hindi. Ang Lord mismo, nilikha kayong special. Kaya nga kayong dinadaanan ng buhay eh. Kaya nga kayo, sa inyo nilalagay, sa inyo sa sidlan, nilalagay isang buhay kasi special kayo. No? Kayo ay greatly valued. Hindi totoong wala kayong value. Hindi po. Lahat ng tao sa mundo ay dumaan din po sa inyo. Kayong nilikha ng Lord para doon ilagay ang buhay. Kaya hindi po totoong wala kayong silbi. Kung pakiramdam nyo lang, sa iba, pinaparamdam sa inyo, pero tingin kay Lord, kayo po ay greatly valued and highly favored. Highly favored. Imagine nyo, may katangian po kayo. Minsan kami, wala sa amin lalaki, yung patience nyo, grabe. Binigyan kayo ng pabor ng Lord, yung puso niya sobra. No? Yung bata talagang, kahit natutulog ka, konting galaw lang, nagigising ka kasi nakadugtong sa inyo eh. No? Nandoon yung matinding connection. No? So, treasured by Him. No? Endowed with grace and redeemed by love. Redeemed by love. No? Kaya sabihin nyo, kayo po ay may mga nagawang kasalanan pero kayo ni-redeem ng Lord. Ano man ang nakaraan, anumang pangit nakaraan, because of the blood of Jesus, you are redeemed by His
love. Kaya, be the best sons and daughter of the Lord. Sabi nga, tingnan niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa ating Ama, tinatawag tayong mga anak ng Diyos, at iyon nga ang totoo. Di ba nakakilig yun? Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya kita nyo, tingnan nyo, bakit yung mundo irritable sa iyo? Di ba, may makakita ka nag-post, wala naman akong ginagawa, bakit inis na inis sa akin? Irritable nga sila eh. Ang mundo, irritable, sa spirito meron ka. Irritable sa kung saan meron ka dahil ang mundo galit, sa spirito meron ka. Kaya irritable. Yun nga po eh. Hindi na po ako tinigilan ng chismis, hindi na ako tinigilan ng paninira. Tignan nyo, hindi ka tinitigilang sirain. Bakit? Buo ka. Pag sira ka ba, sisirain ka pa. Pag sira ka na, sinira ka pa, magsira sila. Tama? Kaya ka sinisira dahil buo ka. O, di ba lang pa mo sarili mo? Sa tingin nila, buo ka, kaya ka sinisira. No? Kaya bahala na sila sa buhay nila, kaya sira-sira. Sila ang may kaya sira-sira, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, highly favored by the Lord. Okay? So, ang dahil, at hindi kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit, hindi pa nahayag ang magiging kalalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kahit ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo, ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Yun nga lang. Bilang sons and daughters ni God, dapat yung dulo, no? Kahit ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo, ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. And that's why, tayo po ay nag-church, bahagi po ng ating pagsumikap na tayo po ay luminis. Kasi sa church, pag-attend po natin, meron tayong narinig ng mga direction from the Lord. Correction from the Lord. Nung last Wednesday, wow. Masasabi ko po, wow. Meron po kaming experience ng Wednesday na, wow. Sayang kung kasama po namin kayo. Okay? Meron po kasing meron po nakita doon na meron daw pong 7 pagbubuksan ng pintuan ni Lord. Ang tanong ko po, sino po kaya yon? Grabe, 7 kagad yun. Yung iba, naiwan kayo. No? Dapat mabilisan tayo. Meron daw pong 7 taong pagbubuksan ng Lord ng kanyang pintuan. Alam niyo, yung 7 yan, maaring iba-iba ang kategorya niyan eh. Kaya kung hindi ka umahagaw, dahil baka hindi ka mabuksan ng pinto. So, noong last Wednesday, meron kaming ginawa, wow, is a prophetic gesture na kung saan ay nagdala kami ng mga susi and inihandog sa Panginoon, no? Ayaw pumayag ng iba, kaya more than 7 po yun. Malay mo, yung 7, maging 70, kasama ka doon. Ngayon, kung di ka nakikipag-agawan, 7 lang talaga yon, no? So, malay nyo, yung 7, naging 7. Nauso naman yung 7, di ba? So, pag nakita ng Lord yung heart mo, kung paanong ikaw ay merong desperadong spirit na gusto ko, Lord, makasama ko sa 7 yon, why not? Alam mo naman si Lord, mahilig magbigay ng pabor yan. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanilang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya nga dapat hindi po tayo napapatuloy. May mga kasalanan po tayo hindi sinasadya, pero mga kasalanan alam mong mali at inuulit-ulit mo pa, wow, mali po yun. No? Kaya yung paninira ng kapwa, yung pagtitingin ng puro negative sa kapwa, anong klaseng spirit meron tayo? Ang sabi ng Lord, ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig. Kaya dapat ang laman ng puso natin pag-ibig. No? We're not here to condemn anybody. We're here, ginamit ng Lord to go and make disciples, ilapit ang kaluluwa sa Panginoon, hindi para ilayo sa Panginoon. Remember, yung pong templo noon, na makapal yung kurtina nakaharang mula sa labas hanggang altar, nang si Jesus Christ, sabi niya, it is finished, into your hands I command my spirit, it is finished, nahati po yun, from top to bottom, nabuksan po yun. Ibig sabihin, pwede na po tayong mag-directly lumapit kay God. Kaya lang, may mga taong hindi makadiretso lumapit kay Lord kasi muling may tumatayong makapal na kurtinang humahadlang. Sana hindi po tayo isa doon. Amen? So sana,
ang nakikita po tayo na parang gusto ko maramdaman yung nararamdaman nila. Bakit yung taong to, actually, marami pa kayong problema sa akin. Bakit nagsisimba siya? Bakit pag uwi niya, nakangiti siya? Bakit everyday na lang, makita mo, napapatugtog mo ng music, ang ganda ng mga pinapatugtog niya, tapos pag lumabas, makita mo, wow, ang lakas-lakas, pero alam mo, ang daming problema. Kasi nga, may Diyos po tayo. Amen? Kaya nga sabi doon, paano ito makikilala ang Kristiyano at hindi Kristiyano? Ito po ang sagot. Dito natin makilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Yung mga haters, sino tatay niyan? Pero mga lovers, hindi lang ng opposite sex, kundi lovers na iba't ibang klaseng tao, isang senyales na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? So, sabi doon, sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ibinabasa natin every day. Sa devotion, ito yung sinasabi ng Lord. No? Para po tayo po ay talagang maging ganap na anak ng Diyos. Ano ba ang benepisyo ng pagiging anak ng Diyos? Okay? Ito po. Authority, inheritance, and more favors. Ito po ang ating laging ini-aim bilang mga people of God. No? Na makamit po natin yung aim po natin, authority, inheritance, and more favors. Authority. Kakita nyo, ngayon, pag nag-share kayo, may authority na. Pag nag-share kayo, nakita nyo, may impact na. Dati, pag nag-share po tayo, marahil hindi naniniwala iba kasi wala pang impact. Pero nung ikay ganap na naging anak ng Diyos, truly, may impact. Sometimes, hindi ka pa nagsasalita may impact na Dati, impacto ka Pero ngayon, may impact na. O sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Nakalaya ka na dyan. Oo. Hindi ka na impacta sa mundo. Ikaw ay may impact na. Okay. So, bilang tunay na mga anak, mahayag sa atin ang kaanyuan ni Lord. And isa na po doon yung love. No? Pag-ibig. No? Kaya nga sabi sa kanta, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo at magtulungan. Di ba? Napakasarap kantahin nun, lalo kung iyatin po tinutupad dyan. Kung ito ay ginagawa po natin, ang sarap And nakakapatak ng luha. Alam niyo naman, mababaw kaligayan ng tao Makaramdam ng pag-ibig, grabe No? Ako po natutuwa dahil sa atin po dito talagang isa sa mga practice na po natin yun, no? Kaya nga pag may pumasok dito, naramdaman nila yung welcomeness No? Lately lang, may mga narinig kami testimony, talagang pagpasok daw niya, dito lang niya naramdaman yung welcome ka kagad No? Halos lahat babatiin ka, hindi lang yung answers, no? And meron pa akong mga narinig na ngayon ko lang po naramdaman na pinuntahan ko siya, sinawag akong anak. Amen. Palakpakan natin si Lord. Dito ko rin naman po naramdaman yung tinawag akong tatay. Yun nga lang, tatay, iba patay. Tatay, pero pinapatay yung tatay. Amen. Okay. Joke lang. So, yun nga, sabi nga, all who, in Romans chapter 8, verses 14 to 15 and verse 29, all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of sonship. Wow. For those who He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brethren. Wow. Thank you, Lord. Kaya nga dapat magkaroon po tayo ng puso ng katulad ng pagtingin ng Lord sa mga lost souls. Yung puso po natin tumitibok pa rin sa mga nawawalang kaluluwa. At isama niya rin po sa nagwawalang kaluluwa. Di ba? Nawawalang kaluluwa at nagwawalang kaluluwa, dapat tumitibok pa rin yan. No? Na tayo po ay makapag-reach ng souls. No? By the way, yung victory retreat po natin ay sa Lemons po, kabuuan ng SOB ay April 8 and 9. And
ang binigay po sa ating mga target ay 15 to 20 souls by April. Kaya po ba? Kaya po ba? Kaya po yan pag tumitibok pa ang puso natin sa mga kaluluwa sa labas. Amen? 15 to 20, dadalhin po natin doon. So, baby bus po yata kailangan natin dalhin. Makakarating ba baby bus doon? No? So, maganda ng puso na katulad ng pagtingnan ng Lord sa mga souls. Tingnan nyo to. In Matthew chapter 9, verse 36, when he saw the multitudes, he had compassion on them. When he saw the multitudes, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Pag tumingin tayo sa paligid, marami pa rin taong maramdaman mo yung compassion. Kawawa naman sa ganito, bakit ganito ang kanyang buhay, etc. etc. Because sila po ay nahaharas at helpless pa rin na isang tupa na walang shepherd. Kaya kailangan makilala po nila yung shepherd na ating nakilala. That's why we need to pray more sa mga souls. Baka mamaya, nasa loob ng pamilya po natin, a lost soul. Makakalungkot po yun. Pastor, ang hirap po kasi mag-aya sa family. Hindi. Deklara mo lang na deklara. But as for me and my house, we will serve the Lord. No? Ako tang kisambayanan. Lord, ay maligtas. No? Tingnan niyo si Sakeo. Ano ba nangyari kay Sakeo? Dahil sa kanya, buong pamilya na naligtas. Kaya ang the best thing you can do, pagbutihan mo pagiging son or daughter ng Lord, para yung pamilya mo, makarry over. Unti-unti. Sa pamagitan ng pananampalataya mo, paglilingkod mo, bandang dulo, para kang magnet, pati ang pamilya mo, mamamagnet mo para sa Panginoon. Amen? Amen. So, sino ba dito dati? Isa lang. For example, at mga pamilyang, dati isa lang. Si Zarina. Dati isa lang si Zarina eh. Ngayon, 3 na sila. 3-in-1 na sila. Papa niya at mama niya, nandito na ngayon. Oh, nasa ministry rin. Ibig sabihin, sa isang tao, pwedeng mangyari yan. Kaya mga ladies, kung yung mga asawa niyo hindi pa wag po kayong pumigil. Wag kayong tumigil. Wag po kayong mapagod. Magdeklarang, but as for me and my house, we will serve the Lord. Lord, alam ko, nagdeklara po ito kalalakihan, pero Lord, ako po magdideklara bilang asawa. O mga anak, deklara nyo din, but as for me and my house, we will serve the Lord. Sooner or later, pati family mo ay makasama po sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So marami na po dito, no? Na kung saan, dati isa lang. No? Si Mayo, nandito ang mga anak niya. No? So, sino pa ba? Ang dami na po dito na pamilya. So thank God na tayo po ay buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon. So, see people with Jesus' eyes. He saw they were harassed. He saw they were helpless. No? Jesus saw their destiny in hell. Kaya hindi na po natin simpleng titingnan ng isang tao. Tingnan po natin na maaaring sa mga pagkakataon ito, they were harassed by the spirit of demons. Kaya hindi sila makalis doon. Instead of condemning them, pray for them. No? Kailangan po natin pag-pray. He saw they were helpless. Parang dati rin naman tayo, ganun eh. Helpless po tayo, hindi po natin paano ba ako magbabago. Sinikap ko naman. Every New Year, New Year's resolution naman ako eh. Na magbago ako next year. Sana po yung magda-diet ako pero hindi ko nagagawa. No? Hindi po diet diet eh. Talaga after diet. Di bali mamatay ng kumakain, parang gano'n. No? So, but helpless. But, of course, kailangan po, sabi nga ng Panginoon, tayo po mga anak niya, binigyan ng tungkulin mag-pray. If my people shall humble themselves and pray. So, ibig sabihin, tungkulin po natin pag-pray sila. No? Ipag-pray po natin sila. And Jesus saw their destiny in hell. Nakita ng Panginoon, kaya sa lumuha sa Garden of Gethsemane, ng dugo, dahil alam niya, yung nasapitin niya, yung gagawin niya to save mankind, pero ang sambagin nakikita po niya, yung patutunguhan ng mga taong wala sa kanya, patungong impyerno, yun ang kinalungkot niya. Sabi niya, hindi ako papayag. That's why, idinipa niya ang kanyang kamay, at sinabi niya, Father, into your hands, I commend my spirit.
inabiling ko itong mga minamahal kong ito. Sabihin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Yung kanyang goal. No? Na tayo po ay walang mapunta sa impyerno, kundi tayo po lahat ay mapunta sa kanyang kinalalagyan. So magkaroon tayo ng puso nagmamahal sa ating ka-life group, kapatiran, kapamilya at kapwa na katulad ng pagmamahal ng Lord. Amen? Amen? So sabi nga, in John chapter 13, 1 John, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Amen? And in John chapter 13, puro po John yan no? Puro po John ngayon yan, kasi si John po, kahit wala po yung bebe, si John po, yan. So, John chapter 13, okay? So, a new command I gave you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Meron po kami din lalo kagabi, pinag-praise. Sabi niya, Pastor, bilib po ako sa inyo Sa tindi naman nangyari, nandiyan pa rin po kayo. Sabi doon Di ba? Bilang ikay disipulo, talagang hindi na maalis sa iyo yung pag ikaw ay disipulo, yung pag-ibig sa kapwa, kahit nasasaktan ka, kahit minsan parang feeling mo, parang hindi naman ginagantihan yung pag-ibig mo. Bakit ba? Sa jeep ba lagi kayo nasusuklian? Pag ba kayo hindi nasuklian sa jeep, dinadamdam dyan ng todo? Di ba? Madaling mag-move on. Malis na yung jeep. Alam mo, magagawa ka pa ba? Move on. Alam ka naman takbuhin mo, habulin mo yung driver. Sukli ko. Yung iba naman, wala nang bayad. Yung sukli mo, kinuha pa. Di ba? Wala nang bayad, nanukli pa. Humungo pa ng sukli. So, sabi nga, as I have loved you, so you must, as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that what? You are my disciples. If you love one another. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Huwag niyo naman sungitan. Sabihin niyo naman na maganda. I love you with the love of the Lord. With a smile. Oo. Yung iba. Nahihiya pang sabihin. Yun ang mga dapat hindi kinakaya, yung I love you with the love of the Lord. Bakit yung mga marites hindi nahiya magsabi ng, oy, alam mo yung kasi katabi natin, alam mo yung nasa may harapan ko, grabe. Ba't hindi nahiya samantalang yung sabi mong, mahal kita sa Panginoon? Dapat yun ang masarap sabihin. At hindi lang sabihin, kundi isabuhay. Letter I. Una, ano yung una? Letter B? Be the best sons and daughter. Para makapakita po natin, malaking pag-ibig natin kay Lord. Letter I, in love kay Lord always. Sino po dito in love kay Lord always? Pag in love ka kay Lord always, ibig sabihin, maya't maya, binabasa mo yung love letter niya. May mga nag-left the group. Yan tayo di ba? Kapag yung mahal mo, inuulit-ulit mo binabasa yung love letter, nakakasampu ka na, parang, hindi pa ba ito nagsasawa kababasa? Hindi, kinikilig pa Ang tanong, kinikilig pa ba kayong basahin ng love letter ng Lord, ng Bible? Bumalik naman. Oo. Yung nag-left the group, bumalik din. Oo. Nag-sinson, okay, nag-react na. Okay. In love kay Lord always. Paano ba makikita ang isang tao in love always? Kahit mag-isa nangingiti. Ay, katabi mo, mamaya, kita mo, ngumingiti mag-isa yan. Hindi mo alam kung bakit. Seryoso naman ako, pero ngumingiti. Baka naiisip niya yung, kinikilig-kilig na. Yun yung in love always. Paano pa malamang in love ka? Ganadong magtrabaho. Yan. Sa mga may asawa, ganadong umuwi sa bahay. Yan. Si Miss naman, ganadong magluto. Luto ng luto. Talagang, yes, yan mga in love. Sa mga teenager, paano malamang in love? Paano in love? Yung ganun lagi?
Kung ano pinagkakagawa, mga kabataan ngayon, no? Manong matulog na lang, kung ano pinagkakagawa. Hindi mo alam kung zombie na o na-possess or what eh. Di ba? Oo. Di ba, mga young people, no? Noon kami, mga simple lang, mga panahon namin, lalo panahon ni Brother Manny, simple-simple lang, magsisipa ka ng kahoy, etc. Mga kabataan na yun, kung ano pinagagawa sa katawan. Oo. Mga sabihin nilang, I'm in love. Ayan. So, dapat in love ka lagi kay Lord. Ano pa na yan? We are consumed with love for Jesus. That grows greater and greater and will never cease. Kapag in love ka kay Lord, talagang you are looking, parang gusto mong lagi siyang kapiling. Lahat ng mga lugar na kung saan nandun siya, pupuntahan mo yan. Bible study, life group, service sa church, in love ka eh. Parang yung mga iniidolo nating mga nagko-concert kung saan na pupunta, nandun yung mga fans. Dapat ganun din po tayo ka-eager. We are consumed with love for Jesus that grows greater and greater and will never cease. Yung pag-ibig na hindi kumukupas. No? Dapat nandun tayo. Hindi yung ang ating pag-ibig kay Lord seasonal. Pag daw po ang pag-ibig, kapag daw po kailangan natin si Lord, dahil lang sa mga pangailangan, hindi po pag-ibig yun. No? Iba po ang tawag doon. So, in Mark chapter 7, verse 6, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Yun nga lang. Alam ng Lord na totoo. Kahit sabihin mong I love you, sa tao nga, mahirap eh. Yung mga lalaki nagsasabi ng I love you sa mga babae. Yung mga babae, kinikilig. Minsan, siniseryoso. Mga lalaki naman, nanloloko lang. Ang hirap sa babae, intindihan ko yung mga babae, nahihirapan kayong malaman kung totoo o hindi. No? Sa umpisa parang, uy, ang galing. Talagang mahal na mahal niya ako. Inuwian niya ako ng ganito. Nag-text ng text sa akin. Hindi niya alam. May kasabayang ka-text. No? So, pero si Lord, hindi natin pwedeng lokohin, nakikita niya eh. Sabi niya, sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaiah tungkol sa iyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasulat, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang totoo nagmamahal ay parang ganito, sabi nga sa kanta, di ba? Malayo man, malapit din, pilit pa rin mararating. Natatandaan ko nung una ako na destino sa Laor, BCA. Sasagot na akin ni Pastora eh. Dinala ako sa bundok. No, hindi pa uso ang cellphone noon. Ang uso pa lang noon yung beeper, yung gumagano tapos pero kailangan pa rin tumawag sa telepono. Oo. So pag naka-beeper ka, wow, sosyal, no? Dumarating ang sulat sa amin. Siguro 2 linggo na ako bisa bago ko mabasa eh. Ang sweet-sweet yun ng unang letter niya. Sumunod, mag-aabot na, nagtatampo na sa akin. So, kasi ang tagal eh. Buto mapapahalat nga tayo na, ang bilis. Kaya lang, sobrang naman bilis. Kaya minsan, bilis naman kiligin. Okay na sa akin yung ganon. At least, natetest mo yung love mo na, kaya sabi ko noon, nakagawa ko ng tula. Mahal, malayo at malapit din. Puso ko'y para sa'yo pa rin. Diyan kayo magaling, no? Oo. Diyan kayo buhay na buhay sa mga ganyan. Ang pagtitiwala mo, lagi mong isip-isipin. Dating isang araw, ako ay darating. Kaya lang, nauna pa ako doon sa sulat. Nakarating na ako, wala pa yung sulat. Wala pa yung tula. No? Kaya ngayon, papalad nyo ngayon, isang click lang. Kaya lang, huwag naman masyadong kiligin kagad. Sa sobrang bilis, baka mamaya hindi na nakapag-isip. Kinote lang yung, kinapi lang, copy-paste, copy-paste. Ikaw naman, kilig. Ganon ka ng ganon. Huwag ganon. Samahan ng discernment. No? Next, we desire to be transformed and conformed into His image. Gusto mo mag-change. Sino po dito
Gusto niyo mag-change. Gusto niyo baguhin pa kayo ng Lord. Marami pang babaguhin ng Lord sa buhay niyo. In Romans chapter 12, verses 1 to 2, Roma 12, 1, 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo yung sarili bilang isang handog na buhay, banal at kadugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Gusto ko lang pong bigyan ng emphasis, no? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Alam niyo po sa nakakalungkot po sa ating panahon ngayon, yung mundo na po ang naghahari. Lahat na lang, ang mundo nagdidikta. Pati nga interpretation ng Bible, gusto na ng mundo sila magdikta. Di ba? Absolute na daw yung ibang mga sinasabi sa Bible. No? Iba na daw ang season, iba na daw ang panahon ngayon. Pati standard, nagbabago na, pati values, nagbabago na. Yan ang mga labanan ngayon, ng mga iba't ibang generation. Ng panahon nyo, ang formal ay yung nakabarong, no? Talagang, yun ang formal, no? Ngayon, formal ngayon, kakaiba na eh. Noon talagang pag nag-church ang mga tao nun, talagang big time ang dating eh. O ngayon, ano na? Nasa bagong panahon na po tayo, dapat kahit ano, katanggap. Wala namang problema kay Lord, katanggap-tanggap naman tayo kahit ano eh. Kachinelas, minsan, akala mo, napadaan lang. Hindi ko po kinokondem. What I mean to say, pag bibigay mo ang best mo kay Lord, bigay mo yung best mo kay Lord. Ngayon, pag sa bahay, casual kayo nila, okay din naman yan. Si Lord naman, kahit sino, tinatanggap niya. Pero sa atin, bigyan natin best natin sa Panginoon. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. No? Nung araw, pag sinasabing, makita lang yung talampakan, kailangan pakasal mo yan. Ngayon, nakita ng lahat. Wala pang pinag-uusapang kasal. Alam na natin kung compatible tayo sa maraming bagay. Experiment muna. Hindi po sinabi ng Bible. No? Walang experiment sa pag-ibig. Kaya nga dapat maingat. Hindi basta kilig lang. Hindi basta, ganun lang. Dapat, sinasamahan ng panalangin. Mga young people, pray more. Huwag text more, huwag chat more, pray more. No? Pwede kang gabayan ng Lord. Let us see, connect more. Lagi ka excited kay Lord. Sino po ito lagi excited kay Lord? Pag may kailangan. Hindi naman. Dapat lagi tayo excited kay Lord. Sabi nga sa salita niya, di ba? Papupurihan niyo lang ba ako sa panahong okay? Sa panahong hindi okay? Hindi. Sa lahat ng panahon, kailangan tayo po ay mag-excited kay Lord. No? Totoo ako no Wednesday. Narinig ko yung mga ibang feedback sa experience nila. No? May mga talagang ginising ng Lord. No? Kasi nga, ang sarap sa piling ng Panginoon. So, connect more, lagi excited kay Lord. Yan. In 1 Peter chapter 5, verses 5 to 7, kayo namang mga kabataan, listen, young people, kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matatanda. No? Magpasakop kayo, mga matatanda pala, sorry, na ganun lang, hindi na i-move. So, okay. Kayo mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga nagpapakumbaba. Ano man marating nyo, still humble. Ano man marating nyo, huwag nyo kalimutan, meron kayong nanay, tatay na bumuhay sa inyo. Na kahit hindi perpekto yan, tanawin nyo ng pagmamahal at gantihan nyo ng pagmamahal at gantihan nyo ng suporta. No? Huwag naman parang kabigatan na huwag po ganon. Dahil datanda din po tayo. Okay? Kaya sabi doon, magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palala na bibigay biya sa mga mapagpakumbaba.
Never kayo magiging matagumpay pag kayo ay papatungan ng matinding pride. Magmukha kayong SpongeBob, puro ulo na lang, puro pride. Kasi once upon a time, isa kayong sanggol na dependent sa inyong magulang. Nung lumaki kayo, tinuruan kayo. Kaya sa inyong pagtanda at paglaki, baunin nyo, merong ginamit ang Diyos para marating nyo ang dapat nyong marating. No? Ganito po yung magulang ko. Hindi. Ang sabi ng Lord, honor your parents. Love and honor your parents. Hindi sinabing, honor your good parents. Ang sinabi, parents, igalang niyo yung mga magulang. No? Kaya nga, magpakumaba kayo sa ilalim ng kapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay Kanya itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Kaya nga po tayo talagang, sorry sa mga kabataan, talagang medyo naghihigpit tayo ng konti. Dahil lalo sa panahon ito, sobra ang media, sobra ang mundo, no? Sa dinidikta sa ating mga kabataan. Kaya, tanggapin lang natin yung mga direction from the Lord. So, be Jesus lover, not attender. Yan kasi, attender lang, hindi lover. Subukan nyo makapag-date kayo, attender lang kasama mo yung hindi lover. Tinan ko kung hindi kayo mabore. Sino po din nakapag-date na ang naramdaman nyo yung ka-date nyo, parang meron kang kasamang puno. Walang buhay, di mo maramdaman, di mo ma-feel. Ang nararamdaman mo lang yung krug-krug ng tiyan, magugutom ka na. Pero yung kasama mo, di mo na-feel. No? Kaya nga dapat, be Jesus lover, not attender. Ibig sabihin, hindi ka lang attender, maramdaman ka ni Lord. O maramdaman tayo ng Lord. Dapat yun po. And lastly, ibigay po natin yung big kay Lord by give our best to Him. Sabi nga sa kanta, give our best to the Master. So in Proverbs chapter 3, verse 6, sabi po dyan, listen for God's, give our best to Him. Give our best to Him. Listen for God's voice in everything you do and everywhere you go. He's the one that will keep you on track. Bago tayo makinig sa kung sino-sino man, pakinggan muna si Lord. Luhod tayo, pray tayo, Lord, I'm listening. Speak, I'm listening. No? Para hindi po tayo naliligaw. Kaya nga dapat stop, look, listen, apply. Stop. Meron tayong time para mag-stop. Stop, look, and listen. Stop. Quiet. Magbigay tayo ng panahon para makipag-ugnayan sa Panginoon, manahimik sama ng Lord. Look for vision as you pray. No? And of course, pray, see yourself together with Jesus in a comfortable gospel settings. Fix your eyes on Jesus. Listen. Recognize God's voice as spontaneous, flowing thoughts which light upon your mind. And of course, apply. Write down the spontaneous flow of thoughts and pictures that come to you in Revelation chapter 1, verses 10 to 11. Parang ganito po, no? Minsan sa pagtutuwid at pagkapaalala mo sa kanila, ewan ko, naranasan nyo to, nakikita kanila bilang isang kontrabida. Kaaway o manghusga, hindi bilang isang lingkod ng Diyos na nagmamalasakit sa kanila upang sila'y mas lumago pa sa buhay spiritual. Kaya nga sa mga lingkod ng Diyos, sa mga life group leader, patuloy na nagpapagamit upang tulungan ng mga disipulo na lumago, pagpalain nawa kayo ng Panginoon, patuloy patatagin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hindi madali ang trabaho pero ginagawa nyo kasi sobrang love nyo si God. So, always willing to follow and loyal. Para maibigay mo best kay Lord, always willing to follow and loyal. Sabi nga dito kay Peter, Simon Peter said to Him, Lord, where are you going? Jesus answered,
Where I go, you cannot follow me now, but you will follow later. Sabi ni Peter, Lord, why cannot follow you right now? I will lay down my life for you. And Jesus answered, will you lay down your life for me? Truly, truly, I say to you, a rooster will not crow until you deny me 3 times. You know, many times we say to the Lord, Lord, I lay down my life for you. Bibigay ko yung best ko sa iyo. Tutulungan ko susuport ako sa church mo. Lord, pinangangako ko sa iyo. Sa iyo lang aking buhay. Pero tulad ni Peter, many times we fail. Si Peter tumiktilaok manok. Sa atin ba, na nakalimot tayo, tumiktilaok ba ang manok? O kahol na ng kahol yung aso, hindi pa naramdamang pinapaalala ng Lord, balik ka na sa akin. No? Huwag lang natin pangakuan ng Lord, tuparin po natin. Sa mga may nagbigay po ng pledges, isang paalala rin po sa atin yan na Lord. Huwag lang po natin sabihin, gawin po natin kasi talagang need din po ng church natin. No? Ang tanong niya, will you lay down your pledge? Will you lay down your support? Will you lay down your life? Will you lay down your gifts, your talents to me? Will you lay down your time for me? Sabi ni Peter, Lord, I will lay down my life for you. But after that, pinagkanulo niya si Jesus. Beware. Baka sometimes we are not aware. Pinagkakanulo po natin si Papa Jesus. So pinapakagandang paalala po sa atin. Kaya nga sabi nga, loyalty, the state or quality or instance of being loyal, faithfulness to commitments or obligations. For example, ito po, nung tayo po ay anniversary, ano ba yan? SOB Ball. Marami po nag-commit ng pledges. I hope and we pray tuparin po natin yon kasi pinangako po natin sa Panginoon yan. Amen? Nandiyan po ba kayo? Nandiyan po ba kayo? Kayo po ang nangako, hindi po kami nangako. No? Tuparin po natin para hindi po tulad ni Pedro, bandang dulo, napagkanulo niya si Lord. A godly insight, learn to differentiate between promised loyalty and practiced loyalty. Ito po. Tatanin ko po kayo sa ending, no? Ano pagkakaiba ng promised loyalty and practiced loyalty? Promised loyalty, hindi po, tapat po ako. Hindi po ako aalis, hindi ko po kayo iiwan. Yan, sa pamilya, sa church, ganito. Hindi ko po kayo iiwan. Ano mang mangyari? Tayo pa rin po hanggang huli. Hanggang sa pagputi ng buhok. Yung pala, hindi na po puti buhok ko. Kasi iniwan niyo ako. Parang ganun, no? Siguro nang sabi yung tatay mo, kaya pala sinabi mo yan sa pagputi ng buhok, hindi na pala puputi buhok ko. Kasi ngayon pa lang, pinagkanulo niya na ako. So, yun no? Promised loyalty and practice loyalty. Yung practice loyalty, ginagawa, ginagampanan, tinutupad, tinutuloy, pinaninindigan. Yung po yung practice loyalty, the state or quality or an instance of being loyal. Faithfulness to commitments or obligation. Sabi ko sa iyo, nung kinakasal tayo till death do us part, mamahalin kita sa hirap at ginhawa. Ngayon naghihirap na, hiwalaya na. Ngayon ang iigsi ng pasensya ng mga mag-asawa. Konting problema na pwede pang masolve, hiwalaya na. Samantalang noon, walang ganyan. Yung mga ninuno natin, hindi naman nakatapos ng college. Pero yung puso nila, totoong-totoo, pa nagmahal, siya lang. Ngayon, siya lang ngayon, iba'y bukas, iba'y Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Araw-araw, may minamahal. Napaka-generous ng pagmamahal. Promise loyalty and practice loyalty.
No? So, kapag ang preaching ni pastor ay about blessing, ayan. Woo! About discipleship. Buti lang dito, hindi ganon. Buti lang, hindi dito, ganon. Amen! Woo! Woo! Amen! Praise God! Sabi nga, passion, yung dumarating ka sa point na pagod ka na sa physically, at yung ayaw din ng isip mo sumunod, pero di mo namamalayang kusa pa rin sumusunod ng katamo mo na tila tinutulak ka ng puso mong sundin ang mga utos ng Diyos. Say amen sa mga ganon. Ayaw ng katawan mo. Marami ako nakausap ng magulang. Inintindi ko nga po yung anak ko kasi wala na pong pahinga eh. Pagkatapos ng trabaho, tapos pinapagalitan ko na nga po minsan kasi tapos pupunta ng church, sabi ko, pwede magpahinga ka muna. Sabi ko doon sa isang magulang na kausap ko, siguro po ganito lang, simple ang sagot ko po yan. Yung po kasing pahinga, maraming bagay yan eh. Yung iba gusto yung tulog, tama. Sino dito yung pahinga gusto tulog? Amen. Pero may pahinga, hindi tulog gusto mo. Ang pahinga, gusto mo yung isip mo ma-relax. Sabi ng anak nila, Tay, pag nasa church po kasi ako, nare-relax yung mind ko habang umaawit, habang nakikinig ako ng mensahe ng Panginoon, lumalakas po ako eh. Kaya yung kapahingahan, huwag na nating tingnan sa isang paspeto. Parang ako po, pag may karamdaman po ako nandito ako sa pulpito, halata bang may karamdaman ako, lumalakas po ako eh. Pero patigilin niyo po ako magsalita, patigilin niyo po ako sa pagkapastor, baka doon pa lang unti-unti, iigsi buhay ko. Kasi buhay ko po nasa paglilingkod eh. Kaya, palayasin man ako sa lugar, hindi pa rin ako kakatigil, makakakita pa rin ako ng paglilingkod. Yun po yung buhay ko eh. Amen. So, nag-get po ba natin yung point? Kaya nga, sabi nga ni John Wesley, if I had 300 men who feared nothing but God, hated nothing but sin, and were determined to know nothing among men but Jesus Christ and Him crucified, I will set them the word on fire. Sabi nga, Lord, sige, magpapatuloy po ako dito. Bigyan mo lang po ako ng kahit ilan na faithful and loyal sa church na nagmamahal, tutuloy po ako. Ang na-amaze po ako, hindi po kayo ko konti, ang dami niyo po. So sabi ko, Lord, di tuloy. Ako nagsabi sa Lord eh. Sinagot ako ng Lord. Di tuloy. That's why I'm still here. Kaya itong goal po natin, ibig, share the love. Una kay God, ibigay natin ng big love para kay Lord. Be the best sons and daughters. Dapat in love ka kay Lord always and give our best to Him. In Jesus' name, Amen. Tayo po natin ito ba yun? I worship at your throne, whisper my own last song. With all my heart I sing, for you my God and King. I live for all my days, to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how I do open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said all you feel for me is undying love. Now you show me through the road. I worship you, my God.
Sa ating pong gagawing pagtanggap ng communion, alalahanin po natin what Jesus did for us. Yung ginawa niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Ginawa ng Panginoon, nagtiis siya ng sugat, hirap, pasakit, panunuya, para tayo po ay mapalaya sa mga ganung bagay, para maramdaman natin yung kanyang pagmamahal. Binigay niya ang kanyang dugo para po tayo ay malinis, para po tayo mapatawad, at makabalik tayo ng koneksyon sa Diyos amang sa langit. Kaya po sa mga pagkakataong ito, tinan po natin mabuti what Jesus did for us. The reason para mahalin po natin siya. Kaya po, patuloy po nating isukong ating buhay sa Panginoon. Sa ating pagtanggap ng komünyon, ating po isama ang ilang mga concern. No? Meron po tayong isang kapatiran sa pamilya na nasunugan po sa Karisa. No? Talagang wala po natira sa kanila. And sama po natin sa prayer, yung makasurvive po sila, matulungan. Kung meron po tayong matutulong, we can, no? Yung iba po nating mga damit na naipon dito, share po natin sa kanila, no? And of course, si Mamo po, yung lola po ni Allen, let's pray for God's will. Of course, tayo po, gusto po natin talaga, bilang tao ay yung another life, no? But still, may God's will be done sa buhay. So, pray natin yung family. So ngayon po, tanggapin po natin ang tinapay, dalhin po natin yung mga sakit, dalhin po natin yung mga ating pong physical na naranasan o anumang mga bagay na material o physical, dalhin po natin sa Panginoon, itaas po natin sa Panginoon. Mga may karamdaman, dideklara nyo, by His stripe, you will be healed in Jesus' name. Tanggapin po natin ang tinapay ng champion at sumatin ang kanyang katagumpayan. Gayun din po ang inumin. Maybe some of you nalulungkot, nalulumbay, parang may mga pinagdadaanan. Ito po ay simbolo ng dugo ng Panginoon, dugo ng katagumpayan. Sa krus ng Kalbaryo, ng kanyang hinayaang ito'y dumaloy po ang katagumpayan sa katauhan. Ngayon po sa ating pag-inumin ng champion, ating po i-receive na tayo po ay victorious because of Jesus. Tanggapin po natin ang inumin ng mga champion. Worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my
to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet. Oh, let it be. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Yes, Father God. Sa umagang ito, kung kami nagkulang, humingi po kami ng tawad. Kung may mga pangako kami sa Panginoon, di po namin natupad, humingi kami ng tawad. Kung may mga bagay kami, Panginoon, na nasabi, Panginoon, na hindi lugod sa iyong harapan, patawad, Panginoon. Lord, salamat kasi inibig mo kami ng big time. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami maibalik namin ang pag-ibig na sa iyo ito ng big time din, Panginoon. Na maging best, maging good sons and daughters mo kami. Na kung Panginoon ay maibigay namin yung best namin para sa iyo. Nandun, Panginoon, yung aming loyalty at nandun yung aming pagsisilbi sa iyo, Panginoon. Na walang kapaguran, na hindi susuko dahil kayo, Panginoon, hindi kayo sumuko. Kaya, Panginoon, bigyan mo kami ng panibagong sigla at kapangyarihan, lakas para magampanan po namin tungkulin sa lahat ng tungkuling inatang mo sa aming balikat, sa pamilya, sa community, sa trabaho, sa pag-aaral, at higit sa lahat sa iyong church. Give us your power, Holy Spirit, wisdom and direction para magampanan po namin na may kabutihan ng aming tungkulin. Ngayon, tanggapin po natin ang blessing ng Lord. May the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you and give you peace, more favors, more blessing, and more open doors blessing be with you all. In Jesus' name, amen. 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 Okay, meron lang po ko ilang saglit na, no?